Maneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay. Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino. Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan ligtas at dekalidad. Nakakatuwa makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan. Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development. Ngayon, lahat po ng modalities. Nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay. Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo. Yung mga kulang na bahay ay kagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Tahanan ng OFW, handog ng Department of Migrant Workers at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Programang maghahatid ng impormasyon sa mga polisiya, programa at mga hakbang ng DMW para sa kapakanan ng ating mga OFWs at kanilang pamilya. Tahanan ng OFW, programang hatid ay agarang serbisyo publiko para sa bagong bayani ng bayan, para sa bagong Pilipinas. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na po sa ating mga minamahal na OFWs at sa inyo pong mga pamilya. Mula po sa tahanan ng OFWs, ako po ang inyong lingkod, Secretary Hans Leo Cacdac, na nag-aanyaya sa inyong tumutok sa ating programa, ang Tahanan ng OFW.
Mapapakinggan na po tayo tuwing Biyernes mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, DZRB 738 AM. Gayon din sa Radyo Pilipinas World Service. Sa pamamagitan nito, patuloy ang pag-aabot sa ating mga OFWs at sa pagpapabatid ng ating mga serbisyo at programa nasaan man sila, nasaan man po kayo sa iba't ibang panig ng mundo. Mapapanood din po ang programa sa opisyal na Facebook pages ng Radyo Pilipinas at ng Department of Migrant Workers. Bukas po ang tahanan ng OFWs para sa ating lahat. Sama-sama po nating pakinggan ang mga kwento ng ating mga bagong bayani sa ilalim ng bagong Pilipinas ng ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr. Kamusta kabayan? Tuloy po kayo sa tahanan ng OFW hatid sa inyo ng Department of Migrant Workers. Magandang araw sa lahat ng OFW sa nampanig ng mundo. Ako po inyong makakasama sa isang oras na makabuluhang talakayan. Mula po sa DMW Strategic Communication Service, ako po si Oren Miranda. Narito na ang programang tatalakay sa mga kwento at magiging tulay para sa mga serbisyo at programang laan para sa ating mga bagong bayani. Ang ating programa masubaybayan tuwing Biyernes alas 4 hanggang alas 5 ng hapon live dito sa Radyo Pilipinas 1 at sa official Facebook page ng Department of Migrant Workers. Sabayan din tayo mapanood sa TV Plus, Channel 3 at For the Box, Channels 45 to 49. Narito na ang mga mahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang Balitang DMW. Balitang DMW. Tiniyak ng Department of Migrant Workers o DMW ang buong suporta para sa 3 Pilipinong seafarers na kasalukuyang nakadetine sa Algeria habang patuloy ito nakikipag-ugnayan sa Department of Foreign Affairs o DFA para palakasin ang kanilang legal na depensa. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo J. Kakdak, nananatiling nakikipag-ugnayan ang ahensya sa mga pamilya ng mga marino at patuloy na nagbibigay ng tulong habang umuusa ng kaso. Ang 3 ay kabilang sa 8 Pilipinong tripulante na inaresto noong July 28, 2023 matapos makakita ang otoridad ng Algeria ng tinatayang 35.8 kilo ng cocaine sa CV Harris na nakadaong sa Port of Algiers. 5 sa kanila ang nakalaya na habang 3 ang nananatiling nakakulong. Sa koordinasyon ng DFA at ng Philippine Embassy sa Tripoli, nagsagawa ang DMW ng jail visits para kumustahin ang kalagayan ng mga marino at matiyak ang kanilang kapakanan. Nakipagpulong si Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo J. Kakdak sa mga leader ng Filipino community sa Alcobar at Riyadh para ipaliwanag ang tulong at suporta ng pamahalaan para sa mga apektadong overseas Filipino workers sa gitna ng umiigting na tensyon sa gitnang silangan. Inilatag ni Secretary Kakdak ang komprehensibong serbisyo at tulong na ibinibigay ng pamahalaan mula sa on-site welfare support, repatriation hanggang sa post-return assistance. Binigyan din niya na nananatiling maagap ang pamahalaan sa pagtitiyak ng kaligtasan, kapakanan at maayos na reintegrasyon ng mga OFW na naapektuhan ng sitwasyon. Malugod naman tinanggap ng mga leader ng Filipino community ang mga update at nagpahayag ng pasalamat sa mabilis na tugon ng DMW, OWA at iba pang ahensya ng pamahalaan. Sa ibang balita, nagpahayag ng pagkakaisa si Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo J. Kakdak at ni Minister for Human Resources and Social Development Ahmed Al-Radji sa pagpapatibay ng proteksyon para sa mga overseas Filipino workers at kanilang pamilya sa gitna ng kasalukuyang tensyon sa reyon. Nakipagpulong si Secretary Kakdak kay Minister Al-Radji at ipinabot ang pasasalamat ng Pilipinas sa patuloy na suporta ng Saudi Arabia sa kapakanan at kaligtasan ng mga OFW sa kaharian. Malugod naman tinanggap ni Minister Al-Radji si Secretary Kakdak at tinalakay ng 2 leader ang mga usaping may kinalaman sa kapakanan at proteksyon ng mga Pilipinong manggagawa. Ang pagpupulong ay patunay na matibay na ugnayan ng Pilipinas at Saudi Arabia sa pagtitiyak ng seguridad, kapakanan at maayos na pamumuhay ng mga OFW.
Sa iba pang balita, tiniyak ng Department of Migrant Workers na ligtas at walang nasaktan sa 15 Pilipinong seafarers na kasalukuyang hawak ng Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran. Ayon sa DMW, naipaalam na sa kanilang mga pamilya ang sitwasyon at patuloy silang binibigyan ng suporta ng pamahalaan. Tinangka umano lumabas sa Strait of Hormuz ang dalawang barko na Epaminondas na may lulang 10 Pinoy at MSC Francesca na may lulang 5 Pinoy noong April 22 ng harangin ng Iranian forces. Sinabi naman ng DMW na ginagawa ng pamahalaan ang lahat ng kinakailangang hakbang para matiyak ang proteksyon at kapakanan ng mga marino habang nakikipag-ugnayan sa mga kakulang stakeholders. Sa iba pa ring balita, ipinasara ng Department of Migrant Workers o DMW ang Antoine Review Center IELTS o Antoine matapos tumapatunay ang sagot umano sa illegal recruitment sa ikasyam na operasyon ng ahensya ngayong taon. Nabunyag ang iligal na aktibidad ng sabing establishmento matapos ito may ulat ng 2 tanggapan ng DMW mula sa Cordillera Administrative Region at Cagayan Valley. Batay sa investigasyon, nagpapakilalang IELTS Review Center ang Antoine habang umano ito nag-aalok ng trabaho sa Poland. Bukod sa Poland, nag-aalok din umano ang Antoine ng iba't ibang trabaho para sa mga skilled workers sa Canada. Kabilang ang mga posisyon bilang farm worker, fruit picker at warehouse factory worker. Gayunman, walang kakulang lisensya ang Antoine mula sa DMW para magsagawa ng anumang recruitment activity dahilan upang humarap ito sa reklamong illegal recruitment. At yan po ang mga balita sa linggo ito. Magbabalik po ang ating programa Tahanan ng OFW. Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news report sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. So regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion, always by our side. The Bayong. It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made. Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era. Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials. Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags, nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week. Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke. And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya't siguruhing may bayong na nakatabi para sa mga pinamili. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool.
para sa bagong bayani ng bayan. Tahanan ng OFW para sa bagong Pilipinas. Ayan po at tayo po ay nagbabalik sa tahanan ng OFW. Asa Kiko de Guzman po at kasama na naman po ngayong hapon. Medyo, Sir Oni, namiss ko namiss ko mo po dito. Medyo... namiss po namin kayo for a very long time. Kasama po namin kayo. Alam po namin napakarami yung pinuntahan, napakarami yung pinanggalingan. Medyo napakarami busy. trabaho talaga ang DMW, sir. Alam po namin Opo, yun. pero syempre, di ba, parang napaka-importante na syempre sa kasalukuyan, libo-libong OFW natin yung mga ating tinutulungan, di ba? Syempre, special natin ngayon, kumbaga, karagdagang tutok tayo doon sa ating mga repatriates galing sa gitnang silangan o sa Middle East. So, magmula nung medyo pumutok ang krisis, nagkaroon ng sigalot sa gitnang silangan, talagang round the clock po ang inyong Department of Migrant Workers at on the ground, lahat halos po ng mga opisyal, ang atin pong mga rank and file, lahat po kami talaga namang todo ang ibinibigay na serbisyo nga dito sa ating ginagawa. Alam nga po namin, ASEC, sir, wala na po kayong holiday, wala ng day off sapagkat ang repatriation nagaganap kahit Sabado at Linggo. Tama po ba yun, sir? Si Sec Hans nitong kahapon ng umaga ay may kasamang bumalik. May kasamang repatriation kasama ng isang repatriation flight. In between bilateral meetings sa kanyang mga counterparts doon sa gitnang silangan. And then immediately after nung kanyang pagbaba nga sa eroplano kasama ng ating mga repatriates, meetings agad tuloy-tuloy. So maliban pa yan dun sa mga natin. But of course, all for the service of our OFWs and their families. Wala naman po tayong inaayawan yan at talaga namang tuloy-tuloy lang po ang ating paglilingkod. Tama po kayo dyan, Asek. Kamakailan po ginanap sa Cebu Provincial Capital ang bayanihan para sa Balikbayang Manggagawa National Reintegration Network Fair at kumustahan. Makasama natin via Zoom si Regional Director Joaden G. Lucero ng DMW7 para ipaliwanag ang layunin ng programang ito at kung paano nito masisiguro tuloy-tuloy na suporta para sa mga OFW sa Central Visayas. Nasa linya po natin RD Joaden RD Lucero. Magandang araw po, ma'am. Magandang araw po, Sir Onin. Asek Kiko, good afternoon po. Ayan, nakalimutan kong nag-headset nga pala pag may online na ini-interview. Ayan, good afternoon RD Jao. Ayan, parang fresh na fresh si RD Jao, parang hindi na-stress ng weekend. Parang hindi na-stress ng weekend. Niloloko namin kasi, ayan, ito rin isa ring ratsyada ito. Yes, sir. Galing ng training ng rollout natin ng adjudication rules, biglang paglipad niya pabalik. Ang hinarap naman niya ay ang ating bayanihan para sa Balikbayang Manggagawa Reintegration Fair in partnership with RD Jao, in partnership with PESO and the Cebu Provincial Government. Province of Cebu. Opo. Can you tell us more about that, RD Jao, the preparations that went into our activities last Sunday at the Cebu Provincial Capital? Yes po, Asek. We are just very pleased that when we presented the program to the Governor Pambari Cuatro, nakita niya yung importance ng ating bayanihan reintegration para sa balik manggagawa. And they automatically embraced the program such that sabi nila kami na ang mag-host first for Region 7. And yun po, with a series of meetings and the participation ng ating mga NRNs, natuloy po ang ating plano to run the first bayanihang balik manggagawa, the NRN fair for our OFWs reintegration. Masaya po kami sa DMW Region 7 kasi it was a very successful event. We have 22 NRNs participating, including our mga OFWs na local na may mga kanilang produkto. They're showcasing their products also during the fair. And almost around
Let me see. Overall, we have 2,000 plus participants, registered participants joining, and around um, 200 plus OFWs also participating. So maganda po ang nangyari na NRN, and then truly successful and well appreciated by our partner agencies. Ayun. RD ma'am, sa kaparehong araw po ba inilunsad ang bayanihan para sa balikbayang mga gawa at ang One Window Bayanihan Assistance Program o OBAP para sa mga repatriated OFWs sa Central Visayas? I'm sorry, Sir Onin, pakiulit po. Yes, Parang ma'am. napupol Sa kaparehong araw po ba inilunsad ang bayanihan para sa balikbayang mga gawa at ang One Window Bayanihan Assistance Program o OBAP para sa mga repatriated OFWs? Actually po, nauuna po yung ating launching of the One Window Bayanihan Assistance Program. We had the launch still in the social hall of the Capitol building of the province of Cebu last March 31, 2026. It is participated by core national government agencies like the SWD, DOH, TESDA, OWA, DOLE, and we are also very pleased to note that the province of Cebu joined us in this effort, including the province of Bohol and Siquijor. During the launching and the MOA signing, no less than the governors of these provinces actually graced us with their presence. Also joining us in that event are the 3 highly urbanized cities of Region 7, Cebu City, Mandawi City, and Lapu-Lapu City, as well as a non-government organization who caters to women protection. That's the Law Inc. So that happened earlier, Sir Onin, last March 31, 2026. Nauna po siya sa ating balik bayan para sa Balik Manggagawa Fair. And RD, speaking of the One Window Bayanihan Assistance Center, and of course the BBM Fair, the Bayanihan para sa Balikbayang Manggagawa Fair, which of course supports our distressed OFWs. How was the experience? I mean, do we have numbers on how many recent repatriates, how many OFWs actually participated in the said activity? Yes po. Actually, it's really very overwhelming. Meron tayong data from MITS na around mga 60 plus o no, 40 plus na repats for the province of Cebu, and may sa Cebu City din na 20, but we also got our own data, ASEC. May data din kami na ginather based on our walk-ins and our hotlines na around 59 for the province of Cebu and 28 for Cebu City. But ang kagandahan talaga, ASEC, is overwhelming yung participation ng ating mga OFW. It's more than the number that we have in our list, no? Lumampas po siya. It reaches around 213 OFWs participating in the NRN Fair. And in the activity, actually, in the is it purely a jobs fair, or do we have repatriate specific activities, OFW specific activities? Ginawan talaga natin ng special red carpet program for our repatriates. ASEC, hindi lang siya purely job fair for local and overseas, but we have a special program for our repatriates. We call it the Kamustahan, and the psychosocial support of our repatriates. Around 25 po na recently repatriated joined that event, and at the end of that particular program,
na appreciate talaga nila na hindi nila akalain na kailangan pala nila yung session na yon na pwede na makipag-usap sa kanilang kapwa, no, repatriates, and pag-usapan yung nangyari sa kanila at how they can together cope the experience, no, the sad experience that they had. Hindi nila na-finish yung contract nila, but then again, they have to proceed with life. Ayun. No? So we were able to conduct that in partnership with the DOH, Department of Health. But aside from the psychosocial support program that we gave, red carpet talaga ito, kasi yung mga partner NRNs natin, National Reintegration Networks, also joined and presented their programs to our repatriates. Ayun. And RD, of course, that was the event. That was the event last Sunday, and of course, psychosocial is one very, very important aspect. But aside from psychosocial, ano yung next step for our recent repatriates, and how did we actually help them, or paano pa natin sila tinutulungan? Kasi may jobs fair, di ba? May na-hire ba tayo diyan? May magkaka local employment, or ano ba ang plano ng ating mga recent repato? Yes po, ASEC, talagang kasama po yan sa gusto ng DMW Region 7 to handhold our repatriates, no? In fact, masayang-masaya yung isang recently repatriated na ginang, kasi parang ano siya, nalungkot talaga siya na nawalan siya ng trabaho. She comes from UAE, and gusto niya na magkaroon kaagad ng trabaho locally. And sinamahan talaga natin to, literally hand-holding, ASEC, sinamahan natin siya with our peso, the province of Cebu na peso, and for job matching. And tinulungan tayo kung saan siya idulong na agency or na company. And she was actually hired on the spot. Oh, okay, that's actually day, nice. no? And this is She one was of the recent actually hired on the repats. spot. One of the recent repats, RD, yung Yes, sa mga it's one of kababalik. the recent repats that's po, very ASEC. nice. Oo, that's very nice. Oo. Kasi Sir Onin, if I may lang, Sige po. we had this activity similarly in nauna Quezon City MICE 2 Opo. weeks ago. Yes, sir. Oo, andun kayo nila Opo. Ma'am Jel. Meron din tayong huts. Pinulungan din tayo ni QC Peso naman, meron tayong huts doon. Of course, Dole was there really pushing na mag-hire ng mga kababalik. And then in Tacloban, the president, no less than of course our president, graced the event. May 3 na hard on the spot doon sa Tacloban amongst the recent repatriates. And then same with Coronadal. In Coronadal actually ang ano niya is nag-qualify siya doon sa Pilipinas Ikaw ang Ma'am at Sir program natin with DepEd. So it shows na talagang ang ganda nung synergy with other government agencies, and pag talagang na-handhold, kumbaga hawak kamay, sabi nga nila, talagang natutulungan natin sila to be gainfully employed back home at nasusuportahan natin sila. Ayan, yan ang ano natin. No? Alright. RD John, ito po, tanong ko rin kay Ase Kiko. Mula po sa national perspective, ano po yung kahalagahan ng ginanap na bayanihan para sa Balikbayang Manggagawa Integration Fair sa Cebu, sir, sa kabuang layunin ng DMW para sa reintegration po ng mga OFW? RD, maybe you could comment from the experience in yung importance ng NRN sa ating mga OFWs, at least from the perspective noong ating mga kababayang OFW dyan sa Cebu. Yes po, ASEC. I always believe po that no man is an island, and same goes with the assistance that needed to be given to our OFWs. It doesn't only have to come from DMW or OWA. It needs really the whole of nation approach. And with the presence of our NRN, and as well as the partners that we had also here in Region 7 through our OPAP,
nakita talaga namin na mas maganda na marami ang nagtutulong-tulungan. In such a way that our OFWs feel that they are important and they feel that hindi sila pinapabayaan. And ang kagandahan din po sa multi-agency approach is that parang di po ba alam natin that for example in a national government agency, we and even local government units, they have specific mandates to help their constituents, to help their target clients. And I do believe that other national government agencies also have programs that can be availed of by our OFWs. And it's only that somehow parang hindi masyadong nagiging effective if and when hindi nila alam kung sino yung mga OFW, saan nila hahanapin, or how to reach them. But with DMW giving them the data, sharing that information to them, referring the kind of concerns of our OFWs to a particular national government agency, magiging easier for them to assist our OFWs, and it would also be easier for our OFWs to avail of these services. Iniisip nga namin po dito sa One Window Bayanihan Assistance Program namin that there would be a smooth process of reintegration dito sa Region 7 when it comes to our distressed workers once they are included in our referral system of the OBAP. So, importante po talaga yung presence ng multi-stakeholdership, Sir Onin, Asek Kiko, no? Kasi mas maganda kung magtutulungan ang lahat ng mga ahensya na may stake when it comes to helping our OFWs. Yun po. And coming from that, siguro i-segue ko dun sa Yes, sir. yung national framework ng NRN. Oo. Cebu was actually a very good example of how we actually do it. Ito po, of course, yung National Reintegration Network, kaya tawag naming bayanihan. Kasi lahat ng government agency, Sir Onin, na pwedeng makapagbigay ng tulong at serbisyo sa ating mga OFW. Actually, it's a Labor Day instruction by our beloved President Ferdinand Marcos Jr. 2 Labor Days ago ito, inorderan niya ang DMW, ang DOLE at iba pang mga national government agencies to come together and bring the services closer to OFWs and look for services, look for programs na pwedeng ihandog sa para OFW hindi na sila mahirapan, natin. sir. Yes, para hindi mahirapan. And it's still part of that red carpet approach that we say. Nasabi nga namin, ayaw nating nahihirapan yung mga OFW natin pagdating. Kasi syempre, di ba, we treat them, we regard them as our modern day heroes. So gusto natin, pagdating sa Pilipinas, red carpet po kayo sa anuman pong serbisyo ang nanaisin ninyo. So, ito po, nasusubok ngayon ang pagsasama-sama ng mga agency ng gobyerno. And ito ngang mga nakaraan, di ba? Itong mga nakaraan ng mga NRN fair natin ay it's a testament to how strong we are together as government agencies. At kita nyo naman, sir, yung mga recent report po, napapa-hire on the spot. Yung mga recent report natin, may psychosocial support. Tuloy-tuloy yung livelihood assistance because even DTI, pa-thank you po kami kila DTI, kila Secretary Chris Roque kasi nung sa Quezon City, saka dito sa may Tacloban, talagang hindi lang green lane, sabi nga namin golden lane yung mga because yung approval po saka yung pag-assist nila for the OFW yung OFW fund para sa mga small business talaga pong napakabilis at talaga naman pong ino-offer sa ating OFWs and all the rest of our government agencies. So thank you po. And it's also open to the public. Yes, sir. It's open to the public lalo na yung job fair component, pero syempre yun nga special lane para sa ating mga OFWs and their families. And see you soon doon sa mga susunod. Ayan, kasi tuloy-tuloy lamang po ito. Ayan. Tama po. All right. Ma'am and Asek sir, isa sa mga paborito kong tanong, itong itatanong ko sa inyo, sa inyo pong karanasan, paano nyo nakikita ang pagbabago ng mindset ng mga overseas Filipino workers mula sa pagiging manggagawa abroad tungo sa pagiging negosyante at innovator sa sariling bayan?
RD? RD? Ako po mauna. Sige, go RD. Yes, go ahead pa. Based on my experience po, not just for OFWs, Tama po. but sa ano talaga, kasi I come from also from a national government agency and dealing with government, no, and clients. I always believe that changing the mindset does not happen overnight. It takes time, no, and kailangan talaga mag-create tayo ng environment such a way na i-design natin ito to help them see the need to shift from one state to another where options are available and that there are enabling mechanisms that would help them realize the need for change. No? Tama po. So there's really a need to create that environment where change process is facilitated. So para sa akin po, it really takes time, but I am sure that it is possible with a lot of programs ng DMW na ginagawa namin ngayon. Una po, it's really yung ating likhang series of likha. Meron tayong likhang kababaihan, likhang marino, likhang global. These are programs which inspires innovation, which inspires other OFWs na ay posible pala itong nang mangyari. No? So, and of course, the success stories of our OFWs opening up their new businesses. No? I think yun yung isa sa mga magandang paraan na creating an environment. And of course, sinabi nga kanina ni Ase Kiko, the need to handhold our OFW such that hindi sila mahihirapan sa bawat aspeto ng change process. So, para sa akin po, it would really take time, but it is not impossible. Tama po. So, especially if all the key players would work together, no? Yung nasasabi kanina ni Ase Kiko, yung sa National Reintegration Network, those involved would put everything, no, yung kaya nilang magawa to inspire, to support, to make that mechanism work for our OFWs, Sir Onin. All right. ASIC, sir. Innovation. Innovation, Yeah. sir. Ang thrust pa naman ng administrasyon ngayon, sir, bukod sa innovation, syempre yung pagpapasok ng negosyo para mapaunlad itong kanilang invention or anumang mga bagay na kanilang ginagawa. And of course, April pa rin naman, kapatid. April, So, opo, Innovation tama po. Month pa rin naman Innovation natin. Month, Ayan, sir. Shout out kay ASIC Grace Reguera, of course, ang ating sa kanyang program ngayong buwan regarding innovation. Napakahalaga nun, Sir Onin, kasi like kanina, i-share ko lang, kanina lang kagagaling natin dun sa isang ride shop para naman doon sa pagpapatibay ng pagbalik ng ating mga nurses. Opo. 'Di ba? Yung mga nurses natin na tatrabaho overseas ay dito naman magsilbi. 'Di ba? Dito naman sila makapag-work and makapag-share ng kanilang learnings and experiences. I think I'm putting it in that context kasi syempre yung experience sa ibang bansa ay hindi lamang naman about economic, yung personal na economic gain. Malaking bahagi din yan yung kanilang natututunan about the technology, about how things are done overseas. So, magandang na i-apply din sa pagbabalik nila dito. And we create an environment here in the Philippines sa ating reintegration program to cultivate and to nurture na yung mga ideas po ninyo, welcome po dito at susuportahan po, 'di ba? Susuportahan. So, sa mga OFW nga natin, sabi namin, kung meron kang naiisip, halimbawa na negosyo o may naiisip ka na pagsisimulan na activity, sabihin niyo po sa amin. Ang National Reintegration Center for OFWs po ay bukas, ang DMW po ay bukas. Ang OWA also has a lot of programs regarding OFW reintegration and support to our returning OFWs. And we would be the ones to channel and to tap the government agencies that can help nurture and can help build those ideas and help to make them become realities. Yan nga yung ano natin. No? Very well said, ASIC, sir. Ma'am, maraming pong salamat sa oras na ipinagkaloob niyo po sa amin.
Baka may mensahe pa ho kayo sa ating mga kaubayan, lalo na dyan sa Central Visayas na inyo pong pinangasiwaan ngayon. Thank you so much, Sir Onin, for giving me this opportunity to say thank you to our partner agencies, our local government units na nakikipag-partner din sa DMW Region 7. Maraming salamat po sa lahat ng inyong suporta. Asahan po ninyo na DMW Region 7 will do its share of protecting the rights of our OFWs, promoting the welfare, and making sure that each of them, when they decide to come home, will have that avenue for full reintegration dito sa Region 7. We couldn't have done or thus far without the support of our partner agencies, our local government units, but most especially po the management of DMW, from Secretary Hans down to our USEX, our ASEX, and the directors of Central Office. Hindi po namin makakaya yun without their guidance also. So maraming salamat po. Kami po sa Region 7, we are committed to live up to the mission and vision of DMW for our OFWs, being the tahanan ng mga OFWs. Daghang salamat, Sir Oni. Maraming po salamat, Regional Salamat, Director. Arjao. Ayan, Yes, thank you very much. Joaden G. Lucero ng DMW Region 7. Ayan, Sir Oni, narinig natin ang kwentong at i-plug ko po ang susunod po na actually maraming ongoing mga Yes, sir. mga kumustahan, mga specific para sa ating mga recently repatriated, mga returning OFWs. Pero yung mga malalaki po, yung mga major NRNs nga natin, na sinasabi natin na open kahit sa public, kasi sayang din yung services po nandun Tama po. lahat, and at the same time may mga jobs fair po nakasabay. Sa May 1 po, ayan, Labor Day, Labor Day, oo. Sa May 1 po, abangan nyo kami sa Iloilo City. Nariyan po ang buong puwersa po ng National Reintegration Network kasabayan po ng Labor Day para naman po maghatid serbisyo sa ating mga OFW, mga recent repatriates, kanilang pamilya, at sa pangkalahatang publiko. Ayan. At napag-usapan po natin ng serbisyo, tumako tayo sa serbisyong DMW. Serbisyo DMW. Kabayan, alam nyo ba na may agarang tulong na maaaring matanggap ang mga OFW at kanilang pamilya sa oras ng pangangailangan? Ito ang Action Fund ng Department of Migrant Workers, isang programa nagbibigay ng pinansyal na ayuda sa mga apektadong OFW at sa kanilang pamilya. At sa pagkakataon ito, kasama po natin ang kaanak ng dalawa nating kababayan na pumanaw. Kasama natin sila Dan Ivan O. Diaz. Magandang araw sa iyo, Dan. Sir, pakibukas nga ang mikropono ni Asik, sir. Pakibukas ngayon. Yan. Nakakalimot na ako. Paano ginagawa ito, kapatid? Magandang araw sa iyo. Magandang araw din po. Oo. Kasama rin natin mga kaibigan, si Dan Ivan ay anak ni Roldan S. Diaz, former laborer sa Saudi Arabia. Ayan. At si Princess Jane G. De La Cruz, anak ni Olive G. De La Cruz, former crew member in Malta. Magandang araw sa iyo. Ayan. Narinig ba yung boses ni paulit niya ulit. Magandang araw din po. Alright, anyway, subukan natin ibalik yung boses ni Jane. Tama ba? Yes po. Ayan, meron na. Una sa lahat, kayo ay anak ng mga dating OFW. Tama ba? Yes po. Pero namatay na ang mga mahal nyo sa buhay. Ikaw, Jane, ano ba yung pinaka most memorable moment mo kasama yung ina nung nag-abroad pa siya? Bali po kasi nung last year po is last year 2025 po, umuwi po siya rito after almost 6 years po sa Europe. Anong trabaho niya ron? Crew po. Crew. Oh. Apo. Then parang hindi ko, sana po mas lalo ko po siyang, alam niya po yun, like naipakita pagmamahal. Yes po. Oo. Hindi man lang pong
Like, very ano lang po talaga. Ilan kayo medyo magkakapatid? Ako lang po. Ikaw lang ang Yes. anak niya. Naku, ang father mo, kumusta man? Wala po. Wala kang father? Yes. Alright. So, ang pagkakataon na pinaghinayangan mo ay yung sayang yung pagkakataon na hindi mo na ipakita na Yes. talaga mahal mo ang nanay mo. Gano'ng katagal siya nawala sa inyo? Simula bata pa po ako. Talagang nag-a-abroad na po talaga Nag-abroad na siya. Mm. Alright. Ikaw naman, Dan, kamusta ang iyong relasyon sa iyong tatay? Okay naman po. Pag umuwi po siya dito, lagi po kaming umuwi na probinsya ganun. Ano ang probinsya niyo? Pangasinan po. Pangasinan. At ano kinamatay ng tatay mo? Yung inatake po siya ng cardiac arrest. Oo. Ilang taong ka nun? At kailan nangyari yan? Nung nakarang taon lang po. Ano nakarang taon lang? March 30 po. Alright. Anyway, at sa pagkakataon ito ay hindi ko na patatagalin sapagkat ipagkakaloob sa inyo ang DMW Action Fund Assistance. Jane, para sa iyo ito, handog ng DMW at ng tanggapan ng Pangulo ng Pilipinas, ang Malacanang. Ayan. At sa iyo, Dan, ang isa pang DMW Action Fund Assistance na ipinagkaloob din ng DMW at ng tanggapan ng Pangulong Ferdinand Marcos. Ano ang mensahe mo sa mga kababayan, sa mga sa Pangulong Marcos at sa DMW? Maraming salamat po sa Action Funds po. Medyo Right. Maraming salamat, Jane. Alam ko nahihirapan ka magsalita talagang Sir, medyo naano rin ako kasi sa totoo lang po mahirap na segment ito. Ito yung medyo makurot at mabigat na segment na natin dito. Pero ma'am, rest assured ka, ma'am, sir, ano naman po ang aming serbisyo po ang amin ay tuloy-tuloy naman. If you would need anything po bilang kapamilya, kabahagi ng pamilya ng ating mga former OFWs, bukas po ang aming tanggapan. Higit po doon sa financial assistance through the Action Fund and our other financial benefits, Sir Onin, yung gaya nga ng binanggit ni RD Jau kanina, di ba? Yung hand-holding na tinatawag. Yung hawak kamay po ay it extends. Di ba? Tuloy-tuloy po yun hanggang sa kung ano man po ang kailanganin at kung ano man po ay kumbaga bukas po ang aming tanggapan at pwede po nyong ihinga, sabihin kasi minsan baka ang kailangan lang, Sir Onin, minsan may makausap ba? And then if ever baka may ibang pangailangan in the future like sa pag-aaral, sa negosyo, o sa kung ano man po, you're very much welcome po to reach out and to extend, and we would be very much willing at karangalan po namin na tumulong at maglingkod sa inyo. Maraming salamat, Dan. Maraming salamat, Jane. Maraming salamat po. Ayan, mga kaibigan, ang mga next of kin ng ating mga OFWs. Ayan. Kabayan, para po sa mga mahalagang anunsyo, komento o ibang serbisyo, maaari niyo po makontak ang DMW sa mga opisyal na website, email address, social media channels at hotline numbers na makikita niyo sa screen. Amin po pinahalagahan ang inyong mga feedback para higit kayo mapaglingkuran. At yan po ang naging kabuuan ng ating pong programa. Muli niyo po kami samahan sa susunod sa Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Maraming salamat kay Joy Timidan, kay Matet Segovia at kay Jubel. Mula po sa DMW Strategic Communication Service, ako po si Ori Miranda. At nagbabalik po ang paminsan-minsan ninyong host at palagian ninyong ASEC ng National Reintegration Center for OFWs. At muli po ay narito ang Department of Migrant Workers sa ngalan po ng aming mahal na Secretary Hans Leo Kakdak at sa buong pamunuan po ng Department of Migrant Workers. Patuloy po at lagi kaming nakahanda at nakaantabay na maghatid ng serbisyo. Sabi nga namin, Sir Onines, ay naano natin lagi 24/7 po kami at from the Philippines to the far reaches of the globe, at kung nasaan ang ating mga OFW ay naroon po ang inyong Department of Migrant Workers. At sa palagian, sana next week andito ako ulit kung if time permits. Ayan. At ayan po ay patuloy po kaming maghahatid ng makabuluhang talakayan para sa ating mga bagong bayaning overseas Filipino workers. Ito pong muli ang tahanan ng OFW. Para sa bagong bayani ng bayan, tahanan ng OFW.